Naramdaman niyo na ba na paggising sa umaga, tila may mabigat na ulap sa isip, na parang kahit anong pilit niyo, hindi na kasing lino ang isip tulad ng dati at ang katawan ay parang ayaw ng gumalaw. Hindi lang ito simpleng pagod na nawawala sa pahinga. Para sa marami sa atin, lalo na pagtungtong natin sa edad 70 pataas, ang ganitong pakiramdam ay nagiging isang masakit na realidad. Ang pagkawala ng dating sigla, ng malinaw na pag-iisip at ng kapayapaan sa umaga na dating natural lamang. Ang pagharap sa araw-araw na may ganitong bigat ay nakakalungkot, nakakawalang gana at minsan pa nga nakakapanghina ng loob. Ang simpleng pagtayo, paglalakad o kahit pag-iisip lang ng gagawin sa maghapon ay nagiging isang malaking hamon. Nawawala ang saya sa mga maliliit na bagay at ang dating liwanag sa ating mga mata ay tila nagiging malabo. Pero may magandang balita. Hindi ito dapat maging permanenteng kalagayan. Mayroong mga simpleng paraan, mga pang-umagang ritual na pwedeng magpabago ng inyong araw, ng inyong pananaw at magbalik ng kapayapaan, kalinawan at lakas na hinahanap nyo. Hindi ito komplikado o nangailangan ng malaking pagbabago. Sa video na ito, titinan natin ang 6 na simpleng kaugalian sa umaga na kayang-kaya nating gawin, lalo na para sa ating mga nasa edad 70 pataas. Ang mga ugaling ito ay hindi lang magbibigay ng pisikal na lakas, kundi pati na rin ng mental na kalinawan at kapayapaan sa puso. Kaya manatili hanggang dulo dahil may ibabahagi akong isang bagay na siguradong magpapanghiti sa inyo at magbibigay inspirasyon. Isang sikreto na makakatulong sa inyo na yakapin ang bawat umaga ng may sigla at pag-asa. Ngayon, nais kong pag-usapan natin ang unang ugali na magsisilbing pundasyon ng inyong araw. Ang maagang pagkadising at ang pagbibigay ng magandang tanimula sa sarili. Malahil iniisip nyo, lagi naman ako maagang nagigising. Pero ang punto rito ay hindi lang ang oras, kundi ang kung paano kayo nagising at sinasalubong ang araw. Sa edad na 70 pataas, ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo sa mga pagbabago. Minsan, masarap matulog ng matagal, pero ang sobrang pagtulog o ang paggising ng aligaga at nagmamadali ay maaari magdulot ng matinding pagkapagod sa buong araw. Ang maagang pagkagising sa kabilang banda ay nagbibigay sa atin ng tahimik at payapang oras bago pa man magsimula ang ingay at pagmamadali ng mundo. Isipin nyo, pagkagising nyo, wala pang traffic sa labas, tahimik pa ang kalsada at wala pa kayong iniintinding abala. Ang oras na ito ay para sa inyo. Mari kayong magmuni-muni magplano ng inyong araw nang walang istorbo o kahit simpleng umupo lang at damhin ang katahimikan. Nagbibigay ito ng kapayapaan sa isip at kalinawan sa pag-iisip. Ang paghahanda ng sarili sa ganitong paraan ay parang paglalagay ng pundasyon sa isang bahay. Kung matibay ang pundasyon, matibay din ang buong istruktura. Kung payapa ang inyong pagising, mas payapa din ang takbo ng inyong araw. Kung dati ay gigising kayo sa tunog ng alarm clock at magmamadali para sa almusal, subukan nating bagihin ito ng paunti-unti. Kung sanay kayong gumising ng 8 a.m., subukan nyo munang i-adjust sa 7:30 a.m. sa loob ng ilang araw. Tapos, sa 7 a.m. hanggang sa maramdaman ninyo ang pinakaangkop na oras para sa inyo. Mahalaga na hindi niyo pipilitin ang inyong sarili, kundi dahan-dahan ninyo itong gawing isang natural na ritmo ng inyong katawan. Karamihan sa mga nakatatanda sa edad na 70 ay nangangailangan ng humigit kumulang 7 hanggang 8 oras na tulog. Hindi kailangan na masyadong maaga, basta sapat ang tulog nyo at meron kayong sapat na oras para sa inyong sarili bago magsimula ang mga obligasyon.
Kapag nagigising kayo ng natural, nang hindi nagmamadali, mas maganda ang magiging mood nyo. Hindi kayo magsisimula ng araw na irritable o pagod na. Tandaan si Rola Marta na dati ay lagi nagrereklamo na kulang sa tulog pero pagod pa rin. Nung sinubukan niyang gumising ng mas maaga ng natural, nang hindi inaabot ng sikat ng araw sa mata at binigyan niya ang sarili ng oras para lang umupo sa bintana at magmased, laking ginhawa ng pakiramdam niya. Hindi niya inakala na ang simpleng pagbabagong ito ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan na hinahanap niya sa umaga. Kasunod ng paggising ng payapa, ang ikalawang ugali na dapat natin bigyang pansin ay ang pag-inom ng tubig pagkagising. Simple lang pakinggan, di ba? Pero ang epekto nito ay malaki, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Sa loob ng 8 oras o higit pa na tulog, ang ating katawan ay dehydrate para itong halaman na uhaw matapos ang isang mahabang gabi. Pagkagising, ang unang bagay na dapat nating gawin ay bigyan ang ating katawan ng sapat na tubig. Hindi lang ito basta-bastang pag-inom. Ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig o kahit simpleng tubig sa temperatura ng silid ay nakakatulong upang buhayin ang ating mga internal na organo. Ini-restart nito ang ating metabolismo, nakakatulong sa paggalaw ng bituka at nagbibigay ng agarang hydration sa ating mga cells. Sa edad na 70, mas madalas tayong makalimot uminom ng tubig at ang pakiramdam ng pagkauhaw ay hindi na kasing kapansin-pansin tulad nung tayo ay mas bata pa. Kaya't ng paggawad ng sarili ng isang basa ng tubig pagkagising ay nagiging isang importanteng paalala sa ating katawan na kailangan nito ng likido. Kapag dehydrated tayo, maaring makaranas tayo ng pagkapagod, sakit ng ulo, pagkalito at maging hirap sa pagdumi. Lahat ng ito ay maiiwasan sa simpleng ugali na ito. Kung dati nakakalimutan nyo ang uminom ng tubig sa umaga at dumiretso agad sa kape, subukan nyo itong palitan. Maglagay kayo ng isang basong tubig sa tabi ng inyong kama bago matulog. Sa paggising nyo pa lang, andyan na agad ang paalala. Hindi nyo na kailangan pang bumangon at pampunta sa kusina. Ang isang baso ng tubig ay sapat na upang simulan ang proseso. Hindi ito kailangang inumin ng mabilisan. Dahan-dahan lang upang mas madaling maabsorb ng inyong katawan. Isipin nyo si Lolo Ben na dati ay laging nakaramdam ng pagkaantok at pagkabigat ng katawan sa umaga. Sa payo ng kanyang apo, sinimulan niya ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig pagkagising. Sa lublang ilang linggo, napansin niya ang malaking pagbabago na walang pagkantok, mas gumaan ang pakiramdam niya at naging mas regular ang kanyang pagdumi. Ang simpleng ugali na to ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at kalinawan ng isip. Ang pag-inom ng tubig ay nagpapabuti rin ng sirkulasyon ng dugo na mahalaga para sa lahat ng bahagi ng ating katawan kasama na ang utak. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas nakakatanggap ng sapat na oxygen at nutrients ang utak na nagre-resulta sa mas malinaw na pag-iisip at mas matalas na memorya. Ang dalawang ugalin to, ang paggising ng maaga at payapa at ang pag-inom ng tubig, ay ang simula ng isang magandang araw. Hindi sila nangangailangan ng malaking pagbabago, pero ang epekto nila ay napakalaki sa ating pangkalahatang kapayapaan, kalinawan at lakas. Ngayon na napag-usapan na natin ang dalawang fundamental na ugali, lumipat naman tayo sa susunod na hakbang na makakatulong upang lalo pang pagtibayin ang inyong umaga. Pagkatapos ng maagang pagkagising at pag-inom ng tubig, ang susunod na ugali na lubos na makakatulong sa ating mga nasa edad 70 pataas ay ang paggalaw-galaw o banayad na pag-ehersisyo. Marahil iniisip nyo, kaya ko pa bang mag-ehersisyo? Baka masakit lang ang katawan ko. At diyan ako magbibigay linaw. Hindi ito tungkol sa pagtakbo ng marathon o pagbubuhat ng mabibigat. Ito ay tungkol sa banayad na paggalaw na magpapagising sa inyong mga kasukasuan at magpapasigla sa inyong dugo. Sa pagtanda, ang ating mga kasukasuan ay nagiging matigas
at ang ating mga kalamnan ay nanghihina kung hindi ginagamit. Ang paggalaw-galaw sa umaga ay parang pagpapadulas sa mga mekanismo ng ating katawan. Nakakatulong ito upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo na nagdadala ng oxygen at nutrients sa bawat sulok ng ating katawan, kasama na ang ating utak. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas magiging alerto ang isip at mas magkakaroon tayo ng enerhiya. Bukod pa rito, ang banayad na paggalaw ay nakakatulong din upang mabawasan ang pananakit ng katawan at kasukasuan. Hindi kailangang lumabas ng bahay para gawin ito. Maaari kayong magsimula sa simpleng pag-unat-unat habang nasa kama pa lang. Igalaw ang mga daliri sa paa at kamay, iikot ang mga bukong-bukong at pulso. Unti-unting umupo sa kama at dahan-dahang yunat ang inyong mga braso at binti. Pagkatapos ay maaari kayong maglakad-lakad sa loob ng bahay o sa inyong bakuran sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Hindi kailangan na mabilis. Ang importante ay patuloy na gumagalaw ang inyong katawan. Kung mayroon kayong upuan na matibay, maaari din kayong gumawa ng chair exercises tulad ng pagtaas ng tuhod, pag-unat ng binti o pagtaas ng braso. Maraming video sa internet na nagpapakita ng mga simpleng eksersisyo para sa mga nakatatanda na maaaring gawin habang nakaupo. Isipin niyo si Aling Nena na dati ay lagi nakaramdam ng pananakit sa kanyang tuhod at balakang pagkagising. Nung sinimulan niya ang pag-unat-unat at paglalakad-lakad sa kanyang hardin tuwing umaga, kahit lingding minuto lang, napansin niya ang malaking pagbabago. Hindi na kasing sakit ng dati ang kanyang mga kasukasuan at mas gumaan ang kanyang paglalakad. Bukod sa pisikal na benepisyo, ang paggalaw-galaw ay nakakatulong din sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Kapag gumagalaw tayo, naglalabas ang ating katawan ng endorphins na tinatawag nating happy hormones. Itong dahilan kung bakit mas nakakalamdam tayo ng kasiyahan at nababawasan ang stress pagkatapos ng ehersisyo. Kaya kahit simpleng pag-indak sa tugtog na gusto nyo, o pagtulong sa pagdidilig ng halaman, basta gumagalaw ang inyong katawan, malaki ang magiging pakinabang nito. Ang susunod na ugali ay kasing halaga ng paggalaw at ito ay ang pag-aalay ng pasasalamat at pagmumuni-muni. Ugalaw sa gitna ng ating paggalaw at paghahanda ng katawan, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang ating isip at espiritu. Ito ang susunod na ugali, ang pag-aalay ng pasasalamat at pagmumuni-muni. Sa edad na 70, marami na tayong napagdaanan sa buhay. May mga karanasan tayong nakakatuwa, nakakalungkot at nakakapagpahirap. Pero sa bawat umaga, binibigyan tayo ng pagkakataon na magsimulang muli at punuin ng ating puso ng positibong damdamin. Ang paglalaan ng ilang minuto para magpasalamat ay napakalaking tulong sa ating mental na kapayapaan at kalinawan. Hindi ito kailangang maging komplikado. Pagkagising nyo matapos ang pag-inom ng tubig at banayad na paggalaw, umupo lang kayo ng payapa at isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat nyo. Maaring ito ay ang simpleng katotohanan na kayo ay nagising pa, na nakita nyo ang sikat ng araw o na mayroong mainit na kape na naghihintay sa inyo. Maaari ring maging ang inyong pamilya, mga kaibigan o ang kalusugan na mayroon kayo. Kapag pinupuno natin ang ating isip ng pasasalamat, mas nagiging positibo ang ating pananaw. Nababawasan ang stress, pag-aalala at lungkot. Nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pag-iisip dahil hindi na tayo sinasakop ng mga negatibong ideya. Sa parehong oras, ang pagmumuni-muni o mindfulness ay ang pagbibigay ng atensyon sa kasalukuyan. Hindi tayo nag-iisip ng nakaraan o nag-aalala sa kinabukasan. Ang focus ay sa nayon. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng simpleng paghinga ng malalim at pagtuon sa bawat pagpasok at paglabas ng hangin sa inyong ilong. Pakinggan ang tunog ng hangin. Damhin ang pagtaas at pagbaba ng inyong dibdib. Kung mayroong anumang pag-aalala o iniisip na pumasok sa inyong isip, hayaan lang itong dumaan tulad ng ulap sa langit. Huwag niyo itong labanan. At huwag nyo ring pagtuunan ng pansin. Ang layunin ay maging present at payapa. Isipin si Tatay Carding
na dating lagi nag-aalala sa mga bayarin at mga problema ng kanyang mga anak. Nung sinimulan niyang magpasalamat sa kanyang bawat umaga at naglalaan ng 10 minuto para lang mag-concentrate sa kanyang paghinga, laking pagbabago sa kanyang disposisyon. Nawala ang kanyang pagkabalisa at mas nagkaroon siya ng kalinawan sa pagharap sa mga problema. Hindi na siya madaling mataranta at mas naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Ang pasasalamat at pagmumuni-muni ay nagpapalakas ng ating mental at emosyonal na kalusugan. Sila ay nagiging ating panangga laban sa mga pagsubok at nagbibigay ng panloob na kapayapaan na walang katumbas. Ang mga ugaling ito ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa. Ang sumunod na ugali ay kasing halaga sa pagpapanatili ng enerhiya at kalinawan ng isip sa buong araw. Ngayong napayapa na natin ang ating isip at ginising ang ating katawan, dumako naman tayo sa ikalimang ugali na magbibigay sa atin ng lakas at sigla sa buong araw. Ang pagkain ng masustansyang almusal. Marahil ay marami sa atin ang nakasanayan ng baliwalain ang almusal. O kaya naman ay simple lang ang kinakain tulad ng tinapay at kape. Pero sa edad na 70 pataas, ang almusal ay hindi lang basta-basta pagkain. Ito ang ating fuel para sa buong araw. Ang ating katawan ay nangangailangan ng tamang nutrisyon upang gumana ng maayos. At ang almusal ang pinakamahalagang pagkakataon para ibigay ito. Kapag nag-aalmusal tayo ng masustansya, nagbibigay tayo ng matatag na supply ng enerhiya sa ating utak at kalamnan. Nakakatulong ito upang mapanatili ang stable na blood sugar levels na mahalaga para maiwasan ang biglaang pagkapagod, pagkahilo o pagkalito. Ay, kung baliwalain natin ang almusal o kumain tayo ng almusal na puno ng asukal at processed foods, para lang nating sinasayangan ang ating pagkakataon na magkaroon ng masiglang umaga. Sa Pilipinas, napakaraming masustansyang pagkain ang pwede nating gawing almusal. Isipin niyo ang lugaw na may kasamang malunggay o kaya naman ay sinangag na may itlog at kaunting isda tulad ng tinapa o daing. Maaari ding kumain ng sariwang prutas tulad ng papaya, saging o mangga na puno ng bitamina at fiber. Ang fiber ay napakalaga para sa ating panunaw na kadalasan ay nagiging problema sa pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa dami kundi sa kalidad ng pagkain. Iwasan ang mga pagkain na mataas sa asukal tulad ng matatamis na kape o tinapay na may palaman na jam. Dahil ito ay magbibigay lang sa inyo ng sugar rush na mabilis ding mawawala at mag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na mas pagod pa kaysa kanina. Sa halip, pumili ng mga pagkain na mayaman sa protina tulad ng itlog at carbohydrates na mayaman sa fiber tulad ng oatmeal o brown rice. Ito ay magpapanatili sa inyong busog at masigla sa loob ng mas matagal na panahon. Tandaan si Nanay Elena na dati ay madalas na nakaramdam ng panghina sa kalagitnaan ng umaga. Nung pinayuhan siya ng kanyang anak na kumain ng sapat at masustansyang almusal tulad ng nilagang kamote at itlog, laking pagbabago sa kanyang enerhiya. Mas naging masigla siya sa mga gawaing bahay at hindi na madaling mapagod. Ang pagkain ng masustansyang almusal ay hindi lang para sa pisikal na lakas, kundi pati na rin para sa kalinawan ng isip. Kapag sapat ang nutrisyon na nakukuha ng ating utak, mas maganda ang ating memorya at mas malinaw ang ating pag-iisip. Hindi tayo madaling makalimot at mas madali tayong makapag-concentrate. Ang susunod na ugali ay kasing halaga sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isip, lalo na sa panahon ngayon. Sa huli ugali, nais kong pag-usapan natin ng isang bagay na sa tingin ko ay lubos na nakakaapekto sa ating kapayapaan at kalinawan ng isip sa umaga. Ang pag-iwas sa labis na balita at social media. Sa modernong panahon, napakadali nating ma-expose sa sandamakmak na impormasyon sa sandaling magising tayo. Ang pagbukas ng TV at makita agad ang mga nakakabahala na balita o ang pagkuha ng cellphone at basahin ang mga nakakalitong post sa social media ay sapat na upang guluhin ang ating umaga. Ang mga negatibong balita, maging ang mga walang katuturang impormasyon sa social media ay maaaring magdulot ng stress,
pag-aalala at pagkabalisa. Sa edad na 70 pataas, mas nagiging sensitibo ang ating isip sa mga ganitong klase ng impormasyon. Sa halip na magsimula tayo ng araw na may kapayapaan at kalinawan, sinasalubong natin ito ng ingay at kaguluhan. Hindi naman sinasabi na huwag tayong maging updated sa mga nangyayari, kundi ang punto ay limitahan ng oras na inilalaan natin dito, lalo na sa umaga. Sa halip na balita at social media, ang unang tinitingnan, subukan nating pagtuunan ang ating sarili at ang mga ugaling na pag-usapan na natin. Bigyan ng prioridad ang pagmumuni-muni, ang pagpasasalamat at ang banayad na paggalaw. Kung gusto niya pa rin maging updated, maaaring hintayin ang tanghali o hapon at piliin ang mapagkakatiwalaang pinagmulan ng balita. Iwasan ng mga nakakalito o nakakabahala na pahina sa social media. Sa halip na mag-scroll sa feed, subukan nating basahin ang isang libro na nagbibigay ng inspirasyon, makinig sa mga uplifting na musika o makipag-ugnayan sa ating pamilya sa personal. Ang pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay ay nagbibigay ng kaligayahan at koneksyon na mas mahalaga kaysa sa anumang makikita natin online. Iisipin si Lolo Cesar na dati ay laging nakaramdam ng pagod at pagkabahala dahil sa dami ng balita na kanyang nababasa sa umaga. Nung sinimulan niyang ilimit ang pagbabasa ng balita at social media at sa halip ay nakinig na lang sa kanyang paboritong religious music, laking ginhawa ng pakiramdam niya. Mas naging payapa ang kanyang umaga, mas malinaw ang kanyang isip, at mas naging masaya siya sa paggawa ng kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Ang pagbabawas ng digital noise sa ating umaga ay parang pagbibigay ng sariwang hangin sa ating isip. Nagbibigay ito ng espasyo para sa kalinawan, kapayapaan at positibong kaisipan. Kaya narito ang 6 na simpleng ugali na napag-usapan natin: ang maagang pagkagising ng payapa, ang pag-inom ng tubig pagkagising, ang banayad na paggalaw, ang pag-aalay ng pasasalamat at pagbumuni-muni, ang pagkain ng masustansyang almusal, at ang pag-iwas sa labis na balita at social media. Ang mga ugaling ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng maliliit na pagbabago na may malaking epekto sa inyong kapayapaan, kalinawan at lakas. Alalahaning ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling ritmo. Ang mahalaga ay ang simulan ang mga ugaling ito ng paunti-unti sa paraang komportable kayo. Hindi ito isang sprint, kundi isang marathon. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay magdadala sa inyo sa isang mas masigla at mas makabuluhang buhay. Maraming sa atin ang nakakaramdam na sa pagtanda, ang ating buhay ay tila nagiging mas limitado. Pero ang totoo, sa bawat paggising sa umaga, mayroon tayong pagkakataon na mamuhay ng may bagong sigla. Ang mga simpleng ritual na ito ay hindi lang mapapabuti sa inyong kalusugan, kundi magbibigay din sa inyo ng panlob na kapayapaan na siyang tunay na yaman. Naway maging inspirasyon ito sa inyo upang yakapin ang bawat umaga ng may ngiti at puso na puno ng pag-asa. Kung meron kayong sariling morning rituals na nakakatulong sa inyo o kung may mga tanong kayo tungkol sa mga napag-usapan natin, ibahagi naman sa comment section. Masarap magbasa ng mga karanasan ninyo at baka may matutunan din ang iba sa inyong mga payo. Ang ating komunidad ay mas lumalakas kapag nagbabahagi tayo ng kaalaman at nagtutulungan. At kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita nyo ang halaga ng mga payo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel natin para sa mas marami pang makabuluhang tips at diskusyon na nakatuon para sa ating mga nakatatanda. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugan, kaligayahan at kung paano mamuhay ng buong-buo sa bawat yugto ng ating buhay. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mamuhay ng may kapayapaan, kalinawan at lakas. Yakapin natin ang bawat umaga ng may ngiti at puso na puno ng pag-asa. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong lumago at patuloy tayong mamuhay ng buong buo sa bawat yugto ng ating buhay.